Duterte, meron talaga siyang kakayahan na gumawa nun. Given, mga kaibigan, ang kanyang tatay ay umaamin, no, na siya ay tsumutsugi. At sa panahon ng tatay niya ay 30,000 ang mga natumba ayon po sa Human Rights, 'di ba? Commission. So nakita natin, mga kaibigan, yung mga sinasabi din ni Vice President Sara Duterte ay kinukumpirma, no? Kinukumpirma po na talagang nagagawa niya yung mga bagay na ito. Kasi nga, biruin mo, nag-hire siya ng assassin. Vice President, lawyer, pero nag-hire siya ng assassin. So meaning to say, mga kaibigan, kung ito ay nagagawa niya sa pinakamataas na leader ng ating bansa, how much more sa atin na mga mahihirap. Kaya itong ganitong klaseng politiko, nakakatakot ito kapag ito ay naupo sa pwesto. Wala po tayong kalaban-laban na mga may hirap. Kapag tayo po ay nagustuhan na itsugi, tsugi agad. Kasi ganun yung ano niya, mga kaibigan, wala sa kanyang rule of law. Walang batas-batas. Ang batas po ay siya. No? Hindi po niya ginagalang ang batas. No? So ito, mga kaibigan, mabigat po ito. Yung pagbanggit ng assassin, hindi po biro yan. Ito po ay intimidation, psychological coercion, criminal threat. Yan, guys, no? Simple lang ito, guys, kung titingnan, pero mahalagang-mahalaga. Yung pagbabanta ay isang kaso. Ang aktual na hakbang, yung pag-contract sa assassin, hiwalay yan na kaso. So ibig sabihin, kahit salita pa lang, may kaso na dapat. Kapag may aksyon, may dagdag na kaso na dapat. No? So sa batas, mga kaibigan, no? Ayan yung intent plus preparation equals mabigat na pananagutan. Pero anong nangyayari? Mukhang nakakatakas itong si Sara Duterte sa batas dahil ginagamit niya ang kanyang impluensya, no? At ang galamay ng kanyang tatay. So, mga guys, no, ito pa sa ilalim ng Articles 142, ang pananalita na nagpapahina sa gobyerno at nag-uudyok ng kaguluhan, mga kaibigan, ay sumisira, no, sa otoridad. Sumisira ito sa ating bansa at sumisira ito sa gobyerno at sa Pangulo. At maaring ituring na inciting to sedition. No? So kapag nagsasalita, no, ang pagsasalita ng isang mataas na opisyal, ito ay may malaking epekto, mas malaki ang magiging epekto nito sa taong bayan. At mga guys, pwede itong gamitin sa malawakang pagpapabagsak o destabilization ng ating gobyerno. So kung titingnan natin, sabi po sa RA 6713, itong ethics and professionalism. Ang Code of Conduct for Public Officials, mga kaibigan, ay nag-uutos na ang isang public official dapat mayroong integrity, dapat may respeto sa batas, dapat may professionalism. So yung pagbabanta ng karahasan na isang unethical, unprofessional, paglabag sa batas. At bilang isang abogado na kiniklaim ni Sara na siya ay abogado, mga kaibigan, sakop dapat si Sara Duterte, no? Sa mga administrative, no, liability at disbarment. Bilang abogado, sakop siya ng Code of Professional Responsibility. Sakop siya, no, mga kaibigan, at may obligasyon siya sa moral integrity. Yung pagbabanta ng pagpatay ay gross misconduct, unethical behavior, at ang resulta dapat lang na madisbar si Sara. At isa pa, national security yan. Kapag ang target ay ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House, yan ay personal, hindi yan personal na away, hindi yan banta na para lang sa Pangulo or sa Speaker or sa First Lady. Ito ay banta para sa estado, sa estados ng gobyerno, di ba, ng Pilipinas. So, guys, no, kaya may obligasyon dito yung PNP, NBI, DOJ na mag-imbestiga. At kasuhan, si Sara dapat ay kumikilos na agad sila. Tingnan nyo, tingnan nyo yung precedent, mga kaibigan, sa Pilipinas sa panahon po ni Rodrigo Duterte. Eto, Reynaldo Orculio. Kilala nyo si Orculo, no? Yung Bisaya na mura ng mura kay Duterte, no? 41 years old na salesman mula sa Agusan del Norte.
inaresto dahil sa Facebook post na buang gago si Rodrigo Duterte. Inaresto siya. Oh. Ano yung issue? Guys, warrantless arrest. Inaresto ng Duterte admin ng walang warrant. Tingnan mo yan, walang ano, 'di ba, walang due process. Sino pa? Itong si Romel Mas, yung public school teacher mula sa Zambales, nag-post ng 50 million bounty laban kay Duterte. Anong nangyari? Oh, inaresto, inciting to sedition. RA 10175, violation of RA 6713. Tingnan niyo yan mga kaibigan. Yung result, binasura ng RTC for illegal arrest. Ano pa mga kaibigan, no? Yung ebidensya, confession equals inadmissible, walang abogado. Eto ha, mga kaibigan, walang abogado. So yung nangyari dito, 3 beses ibinasura hanggang 2021 dahil sa kakulangan sa ebidensya. At tandaan natin, inaresto sila kahit mga ordinaryong mamamayan lang sila na walang kapasidad. Hindi kagaya ni Sara Duterte na Vice President ng Pilipinas. So ang tanong dito, kapag maliliit na mga tao, aresto agad. Pag Vice President ng Pilipinas, hayagan, nakita ng buong mundo, nag-hire ng assassin, ipapatsugi ang presidente, ang Speaker of the House at ang First Lady. Pero anong nangyari? Wala. Ay grabe naman, no? Grabe naman. Dapat dapat nga at that moment inaresto si Sara Duterte. Sa totoo lang, no, sa ibang bansa, guys. At that moment, kapag siya ay gumawa ng ganyan, aarestuhin siya. At that moment mismo, pupuntahan siya doon sa kanyang, kung saan nandun siya, at aarestuhin siya dahil sa kanyang ginawa. Grabe yan, guys. Hindi yan simple na pagbabanta lang. Grabe ang ginawa ni Sara Duterte. Sa totoo lang tayo dito, no. Ito pa mga kaibigan, no, US standard. Ito zero tolerance to, may inaresto dahil sa pagbabanta laban kay Donald Trump. Walang exemption, walang palusot. Threat, no, yung threat, actionable offense, no? At malinaw na double standard, no? Yan mga kaibigan, nakakalungkot isipin, no? Yung teacher, kinasuhan, simpleng post, ipinakulong. Pero kapag vice presidente na may kapangyarihan at may impluwensya, walang aksyon, ibig sabihin double standard, di ba? So kapag double standard, yung masasabi natin dito, no? Mga kaibigan, hindi yan justice. Selective justice yan, no? So, hindi po katulad no sa ibang bansa na talagang at that moment aarestuhin ka talaga kapag may sinabi kang hindi maganda sa iyong presidente, no? Kung nagawa ng Amerika, guys, kung ang Amerika nagawa nila na arestuhin ang nagbanta, mga kaibigan, kay Donald Trump, at kung yung Duterte admin ay hinuli yung ordinaryong tao, lalong dapat kumilos laban dito kay Sara Duterte kasi siya ay may mas kapasidad na gawin ang kanyang sinasabi at mas may impluwensya para ituloy ang kanyang pagbabanta sa Pangulo. At mas delikado ang epekto nito sa ating bayan kasi ito ay banta sa security ng Estado. So ang mas malaking usapin dito mga kaibigan ay anong klaseng hustisya meron tayo? May batas pa ba para sa lahat o para lang sa mahihina? Kung may batas para sa ordinaryong Pilipino, dapat 'di ba mas lalong may batas para sa makapangyarihan? So sa pagbabanta, no, ang krimen ng pagbabanta, kahit sino pa 'yan, wala dapat exempted, kahit ang mga Duterte pa, no? Kaya ang masasabi ko, no, galaw-galaw, DOJ, kilos-kilos, NBI at saka PNP, kilos-kilos kayo. Bakit hanggang ngayon hindi nakakasuhan si Vice President Sara Duterte? Di ba? Facts lang tayo dito mga kaibigan. Hindi tayo namemersonal. Facts lang ang ating sinasabi. Di ba? Salamat po, TYT Gas, no? Maraming salamat kay Danova Valdez. Here in the Philippines, Sara was afraid to be freed and rule for president like that in the Philippines. Si Sara po kasi ay unang-una sa lahat ganon.
Hindi puwedeng maging presidente yung gano'n, dadalhin tayo niyan sa impyerno 'no? Kaya nakakatakot na magka-presidente ng gano'n, babagsak ang ating ekonomiya at ang Pilipinas. 'Yan, ah, okey 'no, maraming po salamat, shout out po 'no, TYT Gas, salamat po sa panonood. Teddy Teddy Ter Castillo, salamat po sa panonood. Bestie Zapata, Hulicam, salamat po sa panonood. Eddie Lar 3057, salamat po. Marami pong salamat sa panonood. Bernard V7R, Nenita Umali, salamat po. Simply Talkies. Rolando Serino 700, marami pong salamat sa panonood. Teresa Villanueva Bagilar, salamat po sa panonood. At saka si Dreambird Francis 2584, salamat po sa panonood. Jessica Basag 4351, marami pong salamat sa panonood. John Milby, salamat po sa panonood. Aris 15, I7I, salamat po sa panonood. Oliver Rojas H3D, marami pong salamat. Empress 4B, salamat po. Archie Lacson 1876, salamat po. Hulicams, salamat po, maraming salamat. At Rolando Giray 457, June Realibit, salamat po. Impress 14B, Balud 682, maraming salamat. Holy Comes, Rolando Giray 457, Charles Di Guzman 7349, salamat po. Yan, at saka kay Donato Cambre. Yan, marami pong salamat. TYT Gas, yan. Okay, sino pa ba? Adjop Las Piñas Jr., salamat po. Teddy Telero, salamat po. Yan. Micole Arian Medina, salamat po. Dano Valdez, thank you. Kentoy, salamat, no? Edilar, Eduday, Dudes 8788, salamat po. Basti Zapata, salamat po, no? JMV, salamat. Okay. Danny Reynaldo 1265, thank you, no, sa panonood. Thank you guys, na maraming po salamat sa panonood at mamaya po muli. God bless. This is Admin Rich, Commentarista. Bye-bye. Love ya.